Dati hirap na hirap ako mag-explain. Alam nyo ba, yung pera natin, kinukurakot lang ng mga congressman, hindi nila nililiquidate. Wala silang pake. Hindi nila ako pinapakinggan. Pero ngayon, alam mo pa magkakasama ka ni Ma'am Joey, which is tuwang-tuwa yung puso ko. Minsan, ang topic na namin, tangin na itong mga congressman na to eh. Parang naging topic na namin na, para saan ka bumabangon? Bumabangon ako kasi may congressman akong pinapakain ng masarap everyday. Parang ganun na. Di ba? Dati parang kanino ka bumabangon ako para sa pamilya ko kasi nagsisikap ako. Ngayon bumabangon ako kasi alam ko may politikong papakainin ako ng masarap ng lobster everyday. Na ibibili mo ng Hermes yung kanilang mga jowa. Di ba? Alam mo yung hirap, yun yung inis na inis kami. Hirap na hirap kami everyday. Ang hirap ng buhay ngayon sa totoo lang. Ang hirap. Alam mo yung parang nakakapagod, ang hirap, ang grabe. Pero titignan mo sila para kung ang laki nung pag nakita mo yung payslip mo, ang laki ng tax. Tapos maiinis ka lang, tang ina, ang laki ng tax ko. Pero bakit parang hindi ko nararamdaman to? Na parang, hello, parang grabe yung dismaya namin. Kaya parang salamat din kasi naging way namin para mas mulat kami dahil lang sa panonood. And good thing kasi pinapakinggan na rin nila sa mga bahay-bahay nila. Nagiging ano na rin, nagiging parang aware na din or parang nakakalikot yung pag-iisip ng mga family members nila. Yan yung sinasabi ko na ang tawag dito, naiintindihan ko yung mga mababait mo, na parang, Joey, huwag mo nang pansinin yung mga trolls, Joey, ganyan. Ay, Joey, huwag mo na yun kasi hindi naman talaga nila maiintindihan. Alam ko po yun. Alam ko yung sinasabi ko, hindi na maiintindihan nitong mga to or whoever or kung sino man yung mga nagugulo dyan or whatever. Okay, but ganito yan. Pwedeng hindi nila maintindihan, okay, but merong ibang nakikinig of same attitude. Okay? And it's very important na makikita nila yung consequences pagka nagsalita sila ng mga kabubuhan, na mamumura talaga sila. 'Di ba? Na if you're going to say something that is nonsensical at yung talagang sobrang stupid at yung nagmamayabang ka at nagaano ka, then something is going to happen to you. People like me, people like Kalipi and other people here who are prolific political observer, may paglalagyan ka. That's number 1. Number 2, kung kunwari, let's say sabihin natin na hindi naman talaga bobo yan at nakakaintindihan, hindi niyan tatanggapin na nagkamali siya ngayon. Pero dahil may utak-utak yan, pag natulog yan or in that person's life experience moving forward, I'm very, very sure, masasabi niya at one point in his life, tangina, mukhang tama si Joey, mukhang tama si Kalipi, mukhang tama si Ate Jang, mukhang tama si Haya, mukhang tama si Mono. Hindi natin kailangan ng agreement at this moment. Hindi yun yung hinihingi ko. But it is very, very important to make our message remarkable for this kind of people. You're not going to agree with me at this moment? Okay lang. Pero I'm very sure your life experience moving forward, your life experience under this government will tell you na tama kami. That is what is actually happening to my friends. Parang dati hindi nila ina-accept yung mga things na pinaparealize ko sa kanila regarding the MLOE, something like that. Yung mga natututunan ko, Ma'am Joey, nung pag nanonood ako sa live mo, dati hindi nila ma-realize yun. But now, pag may ina-explain ako sa kanila, nagigets na nila kung saan ako nanggagaling. And talagang nararamdaman na rin nila na, ay tama nga, bakit nga ganito? Bakit ganito sila mag-liquidate? Tama yung ginawa mo, Ate Jang, no? Kasi very patient ka kasi mga friends mo yan, nakikita mo yan araw-araw. Tama yun na do not parang antagonize them. Huwag mo silang i-head on to lito. Talagang ano yan, talagang effort yan, patience and everything. Sa online kasi, okay lang yan, magbardagulan tayo dito, magbasagan tayo dito ng utak. Walang problema yan. Di ba natin kilala yung isa't isa, ganyan. Pero when it comes to your family, your friends, kailangan mo talaga maging patience. Yun nga si Damian, yung laging umaakit ko sa live sa Facebook. Naiyak talaga siya nung finally in-acknowledge na nung mamita niya na, yes, Damian, tama ka. Naiyak talaga siya, sabi niya, ganun, alam mo, Miss Joey, nagbunga talaga yung lahat ng pakikinig ko sa'yo. Tapos yung nakikinig ako sa'yo, nilalakasan ko yung volume para marinig nung mamita ko, ganyan-ganyan. Yung mga ganun, sabi niya, alam mo, hanggang sa dumating yung point na in-acknowledge daw nung mamita niya na, alam mo, tama ka, may point ka. Ganun. And it took a while. Sabi nga ni Damian, sabi niya, alam mo, if I remember it correctly, sabi niya parang mga 2 years ko talaga na inano yan yung, kasi syempre mami niya yun ayaw niyang, di ba, ayaw mo naman na parang magkasamaan kayo ng loob and whatnot, ganyan-ganyan. Sabi niya, pero talagang dinadaan ko talaga dun sa way na makikita niya yung point without me saying it exactly. Ganon, na siya na yung makakaunawa na ganon. And I do not want her to admit na
ay tama ka, mali ako, yung ganun. I just want her to understand. Ganun. And I think that's love, no? That's love. Kaya nga dapat, pagka family, friends, and whatnot, huwag niyo awayin. Kasi syempre nakakasama niyo yan araw-araw eh. 'Di ba? Kasi nakakasama niyo yan araw-araw. Sa online, barda tayo dyan. Pagbardahan tayo ng bonggang-bongga dyan sa online. Hindi naman natin kilala yung mga yan. Hindi naman natin, di ba? Hindi naman natin ano yan eh. Kumbaga, bala kayo. Talagang pahiyaan to. Tangina, public discourse to eh. But of course, iba pag friends ninyo. Iba pagka family ninyo. Because you're going to share same space with them. So, kaya kailangan talaga be very, very patient. And actually, last year pa namin to, parang pinag-uusapan eh. And then, kumbaga parang yun nga, it really took a while for them to accept what I'm telling them. Dati pa. And it's really worth it kasi ngayon, pag magkikita-kita kami, sila na yung nauuna sa akin na, huy, alam mo ba? Sila na yung nag-update sa akin, hindi ko pa napapanood yan. Yung parang ganon. And then, parang nasa same page na kaming lahat na hindi na kami papayag na yung iboboto namin eh. Alam mo yun, alam namin baka gastusin yung pera namin sa walang kwentang paraan. Kasi yun nga ang hirap ng buhay ngayon na parang dati, hindi naman sa pagko-compare, talagang may naset lang talaga na standard na napakataas si PRD. Kaya talagang mako-compare mo. Gano'n naman talaga minsan eh. Pag nandun ka na sa magandang panimula, pag nasundan kasi ng pangit, talagang maaaray ka eh. Kumbaga, uy, teka, asan na tayo? Ano nangyari? Bakit nawala na naman tayo? Parang gano'n eh. Hindi mo siya yun ang tama salita doon, aaray ka. Aaray ka talaga. As in ngayon. Aaray ka talaga. Pero si cool down, nawala na si cool down. Cool down, nandyan ka pa, akit ka na. At saka madagdag ko lang ate mo, kasi ako nung nakikinig ako kay Ma'am Joey, naramdaman ko kasi na hindi naman nila goal na mag-convert ng mga naniniwala. Nakita ko na yung ang goal dito magsabi ng totoo, irrelevant kung sino yung nakaupo. 'Di ba? So kung gano'n na nakikita mong conversation, ang conversion ng mga hindi halimbawa, kung meron kaming nakakausap na mga nasa kabila na ayaw naman magpa-convert, hindi naman namin goal na sila ang i-convert eh. Hindi namin goal 'yun. Ang goal namin magsabi ng totoo. Tapos yung mga nakikinig, yun ang hindi mo man inaasahan na sila ay lumipat or sila ay makinig sa iyo, maniwala sa iyo. Pero kung nare-realize nila na teka may punto, o teka may katotohanan naman yung sinabi kasi nung tiningnan namin, sabi kasi nila i-research namin eh. Nung nakita namin, totoo pala. O edi sila na mismo yung kusang nako-convert sa sarili nila. So in the end, hindi na nila kami kailangan. Kasi natuto na rin sila na natuto na rin sila alamin yung katotohanan. So yun lang naman yung goal doon, magsabi ng totoo. Ayun. Anyway, ayan. Ate mo Jang, meron ka pang gustong i-share? Ayun lang po, and then suggestion lang sa mga nakikinig dito. Kung nagawa kong, hindi naman ma-persuade, hindi naman actually ganun. Kung magawa kong ma-educate ng tama, ng mahinahon, and yung mga kaibigan ko na dating wala silang pakialam kung ano yung nangyayari sa bansa natin, I think you can also do it. Kasi we have several ways now to educate people without yung hindi tayo masyadong ganun ka-aggressive. Kasi yun na napansin ko eh. Pag sinimulan natin yung pag-educate na parang inaaway natin sila, mas lalo kasi silang hindi makikinig. Mas lalo silang magre-rebelde. Unti-untiin natin sila na ito talaga yung totoong nangyari sa Pilipinas, ito yung mga sitwasyon na kailangan talaga nating maging aware. Kasi kung hindi natin hayaang matuto yung mga tao natin, wala, hanggang sa pinakaka-apo-apuhan nyo, magiging mas worst pa yan. And let's all be thankful kasi merong mga taong katulad nila Ma'am Joey na hindi nagsasawang magbigay sa atin ng tunay na information on what is really happening on our country right now. Wala rin akong pakialam dati sa kung ano nangyari sa Pilipinas, pero nung umaaray na talaga ako na, teka lang, dun ka matatauhan. Huwag natin antayin na dumating sa point na yung aray natin mapupunta na lang sa patay na tayo. Huwag ganon. Kaya natin, kaya pa natin. Kung sa tingin nyo, konti lang yung maniniwala sa atin, hindi. Ako nga dati, hindi ako naniniwala eh. Yung mga kaibigan ko nga dati, hindi naniniwala. Pero ba't ngayon naniwala na kami? Correct. It really takes time. Correct. Sabi ko nga ako, wala akong pakialam sa dami ng follower or sa dami ng mga subscriber or whatever. Kung meron isang soul na makikinig sa akin at maiintindihan yung sinasabi ko, sapat na sa akin yun. I think yun yung, kumbaga parang for me, yun yung importante. Kasi yung isang tao na makikita yung punto ko,
siya, maaari rin niyang ulitin yung sinasabi ko. At yung isang tao na yon, maaring may makinig sa kanyang 2 tao. At dun sa 2 tao na makikinig sa kanya, maaring may makikinig na 4 na tao. Alam mo yun, and so on and so forth. So, sa totoo lang, kaya hindi nila ako maano eh. Yung mga long time follower ko, alam nyo hindi ako cloud chaser. Alam nyo hindi ako pumipili ng topic na, sige, ito lang ang pag-usapan natin kasi ito yung maraming views or whatnot. Kasi pinag-uusapan ko talaga yung mga bagay na feeling ko importante regardless of any other consideration. Yun ang pinaka-importante doon. Jepoy Dizon, gusto mo bang umakyat? Jepoy Dizon, i-mute kita ha. Ang kalat mo sa comment eh. Kung gusto mo, umakyat ka na lang. Okay? Ayun lang yung sa akin, Ma'am Joey. Thank you so much. Bababa na po ako. Huwag kang mag-alala. Dati ako lang mag-isa yung nakikinig sa'yo. Ngayon, dumadami na kami and patuloy lang tayong lalaban. Yes, Ma'am Joey. I miss you. Thank you so much. Baba na po ako. Bye-bye. Bye-bye, Ate Mojang. Thank you, Ate Mojang. Ayan. Ano, user? User, wag kang makulit ha. Umayos ka. Ayun. Well, yung nagko-comment naman yung makulit, hindi naman ako ad hominem. So medyo inaantok ako, so napaisip ko na umakyat. So mag-comment lang ako doon sa nangyayari tungkol sa bagyo kasi alam natin yung earthquake hindi naman na-predict yun, pero yung bagyo na-predict yun. Meron tayong mga magagaling na weather forecaster, meron tayong balita. Actually meron ng 1 week forecast, 2 weeks forecast, 1 month forecast ng weather. So sa tingin ko yung sa pinakita ng ating leader, mukhang hindi niya alam, mukhang kagigising lang niya na hindi niya alam kung anong gagawin. I mean, dapat may disaster preparedness. Actually, dapat 5 days before pa lang nakaratag na yung mga rubber boats dapat doon. Kasi yung mga debates kanina, ang sabi nila, hindi daw na-predict na malakas yung ulan na bagyo. I mean, ano na yan, bagyo na yan eh. Hindi naman kailangan i-assess kung malakas ang ulan o malakas yung rainfall o mataas yung rainfall. I mean, bagyo na yan, it's na yan. It's parang disaster na. So dapat paghandaan yan. Dapat yung mga rubber boats or mga rescue dapat andun na or pinalikas na. Bakit diba yung panahon ni yung question? Actually, user yan yung iniintay ko na sagot ni Leon. Ano yung mga proactive na mga measures na ginawa from the national and from the local? For example, meron bang nagkaroon ba ng preemptive evacuation? Nagkaroon ba ng mga ganong bagay? Kasi yung mga ganyang bagay before, ginagawa yan nung panahon ni PRR. Yung panahon ni yes. Yung sa panahon ni Duterte, yun yung pumutok pa yung bulkan, talagang forced evacuation talaga eh. Yung mga military pa yung pinadeploy para talaga pilitin na paalisin doon. So, yung mga ganong bagay. Tapos may marinig pa tayo sa kanya sa interview na meron dong budgeting issues. I mean, actually kahit sinong meron nang nakalaan talaga para sa disaster. So hindi mo malaman bakit may budgeting issues. Sa pangalawa, meron namang ang dami namang billion namang yung nilipat sa unprogrammed funds eh. So pwedeng magamit yun kasi unprogrammed nga eh. So pwedeng magamit yun. Bakit nang problema pa yan yung PhilHealth nga gustong harangin ng Supreme Court kasi mukhang hindi maayos yung kaso retired na yung hindi na taga Supreme Court. So yari na taga dyan. Tapos may gold pa na hindi natin alam. Yung Maharlika funds pa nawala na. Tapos may plano pa, may makita ka pa sa page mo sa TikTok na yung naiya na lot, parang plano pang ibenta, trillion yung worth nun. I mean, siguro pagkatapos ng panunungkulan, ubos na yung kaban ng bayan. So baka nakasave na yun sa mga Swiss banks, paano natin yun, bawiin yun. So luging-lugi tayo, di ba? So yung mga ganun, yung di ba yung paano pa pag natuloy yung mga funds natin na sa SSS na ilagay doon sa i-invest doon sa Maharlika funds daw. Wala na, hindi na nga yun nakasama sa legislation, hindi na yun naging. Oo nga, buti nga inarang ng mga buti may mga matino pa tayo mga senador na talagang So, yung nakakatakot lang kasi walang sumisita kasi may kanya-kanya tayong di ba? 3 branches, so hindi makikialam. So, parang wala ating tiwala sa Supreme Court which is sila yung pinaka-final kasi 'di ba yung Okada issue na may yung bali-balita or parang decided nata yun na nabayaran yung mga 'di ba? So, ibig sabihin it was established. Parang hopeless na tayo. It was already factually established. Yes, Nag-bribe diba? si Martin Romualdez sa Supreme Court. Di ba? So, paano na yun? Ibig na yung Supreme Court yun yung nagsi-safeguard sa atin na may mga anomalya. So, nabalitaan pa natin sa yung US court pa ang naghatol na talagang may mga documents sila na talagang I mean, nababayaran yung Supreme Court. So, paano na tayo diyan? So, yun yung I mean,
mahirap talaga mag-defend ngayon yung mga actually ako maka-BBM ako dati pero it's never too late kung talagang mali naman yung pinapakita, bakit hindi ka mag-change ng ano mo, di ba? Wala namang masama doon. Kaya nga, kaya nga yan ang kino-comment sa'yo sa babae. Maraming galit sa akin, okay lang yun. Kasi ang pinaka-nakakahiya dyan, yung nakikita mo ng mali, humihimod ka pa rin. Kaya nga, oo. Actually, iniisip ko ngayon, after this, for sure magkakaroon naman, ida-divert na naman nila yan sa mga Duterte para mamatay yung issue, right? So, I'm afraid na baka in the next few days or few weeks, may patawag na naman si tatay sa Congress, alam mo yun, para ma-divert, gawa na naman issue si VP, alam mo yun, parang ganun na nangyayari every time na may mga major issues ng government, they would really look for some other ways to really divert it to another topic na kung ano nang inuungkat, right? Ayun. Alexis, meron kang gusto, Alexis Galios, 319. Yes po. Hello po, naririnig po ako. Yes, naririnig. Actually po unang-unang nakita kita sa KOJ noong time na yung paglusob talaga na doon ka sa ilalim ng tulay. And then doon lang ako banda na. Sabi ko kasi nagsasalita ka. Sabi ko baka vlog, parang nakita ko siya sa parang ganun kasi nga hindi ko familiar yung mga kausap mo. And then yun nga, nakatayo ko dun sa isang, alam nyo na ako kung ano yung store dun na pinipilit nila kinukuha yung, ano ba yun, yung fire truck doon. Sinasabi ko doon sa pinsan ko, parang ano yan siya, ganyan. Tapos yun nga, nung sinundan na kita sa pagbablog mo, and then parang doon ko na iintindihan lahat-lahat, and then nire-record ko, sinesend ko sa asawa ko, yung mga topics mo, kasi sabi niya, para maganda siya kasi talaga daw latag mo talaga lahat ang mga sinasabi mo, wala kang pakialam, kahit magmura ka na, parang sabi niya, parang galit na siya, parang nagkaka-interest kaming mag-asawa na makinig sa'yo, and then doon lang ako nagalit nung time na sa PhilHealth na kaltas talaga. Ang laki talaga, 3,500 ang kaltas sa buwan na yun talagang kinuha nila. Yung asawa ko, parang ayaw pa niyang naniwala. Nung talagang nilatag na yung payslip, talaga ang laki. Ngayon, bumaba na, nagiging 2,500 na sa awa ng Diyos. Pero para bang, at saka yung pangalawa pa yung time na, yung grabe na ang mga sinasabi nila about sa Davao, yung mga ganun. Para bang, parang nasasabi ko ba, parang ano ba, may batas pa ba? Para bang yung mga congressman hindi nila nakikita yung hirap ng mga tao. Para bang umiikot na lang ba sa pera? Parang ganun, parang ako never akong mahilig makinig sa mga ganito, pero parang naano ko sa sarili ko na dapat talaga na hindi rin talaga dapat mananahimik ka na hanggang diyan ka na lang. Talagang kahit nga sa Facebook ko, pinopost ko, ang daming minumura ako, inaano ako. Parang nandun na yung naramdaman ko po, yung nababasa ko po na sinasabihan ka, bobo ka, tanga ka, parang gano'n. Pero parang naiisip ko siguro, yung mga pasensya na po sa mga Marcoses o mga loyalista, kayo po ang bobo. Parang ang hirap-hirap niyong paintindihin. Para bang hindi ko maintindihan kung bakit bulag kayo sa katotohanan na hirap na ang Pilipinas. Para bang hindi ba nila naramdaman na ang gulo-gulo, para bang pera natin ang kinikilos ng mga Marcoses na para bang parang hindi ko maintindihan na para bang wala na tayong laya. Tsaka isa pa, Ma'am Joey, ang nagustuhan ng asawa ko yung sinasabi mong Duterte's vote. Sabi niya, tama talaga daw na kailangan may makaupo na tinataas ni Duterte, kahit sino man yan o hindi man nagustuhan, kailangan may mapasok dahil bakit po? Once na lahat na nabayaran ni Marcos ang nakaupo, kawawa ang Pilipinas po. Baka po tayo pwede tayong isangla na ni Marcos. Talagang babalik tayo. Hindi natin nailagay ang mga Duterte-aligned politician dyan. Forever ng Marcos yun. Kaya po, talagang 3 election cycles, Romualdez Marcos yun. Kaya nga yung asawa ko, ano ka na niya, lagi niya, may na-record ka na ba sa kanya? Kasi nakikinig siya. Every vlog mo talagang inano ko yung naputol, lalo na ho yung naputol, yung tatlo lang kayo nag-uusap. Si Ma'am Laika ba yun? Tapos nawala kayo, hanggang hindi ko talaga pinutol yung live mo, hanggang sila na lang nag-cut mag-live mo sa YouTube. Kasi nga, ang ganda nawala ka lang talaga Kaya yun lang po, Ma'am Joey, yun lang po ang masasabi ko po. Thank you. Talagang sana patuloy po kayong mag-spread na maintindihan ng iba, dyan sa baba, na sana maintindihan nyo na wag naman kayo maging bobo, wag kayong isipin nyo yung, kasi kadalasan kasi Ma'am Joey, napapansin ko, parang ang mga sumusunod kay Marcos, para bang hindi nila alam ang sinasabi nila, parang blanco utak, parang sarado. Sige naman ba? Reynaldo, nagugas ka na naman ng plato, sir. Pwede mo pa-mute ulit.
Sige, hanggang dito na lang po, Sa'yo Ma'am pala yung background Joey. noise. Ayun. Maraming salamat po sa papaakyat po. Salamat, Ma'am Alexis. Pati sa asawa niyo po. Ayan. Opo, boss. Nagugas yata kayo plato. Ayun. Reynaldo, mute muna. Ito lang muna, boss. Thank you. Ayan. Ay, nawala yung... Ayun. Okay, anyway. Hello, Francis. Ay, teka, Melted G, meron kang gusto sabihin? Meron ka pang gustong... Meron kang ano? I'm good na po. Thank you. Okay, okay. Bye-bye. Okay, thank you, Melted G. Hello, Francis. Hi Ate Joey, magandang umaga. Hello, magandang umaga. Kalat na kalat sa Facebook yung kay pala na ginawa ni Lenny sa Bicol. So share ko lang yung ginawa rin niya dito sa Cebu after Odette. Ni Mama Lenny? Ayun, Talaga? Ba't ano nangyari? ganito kasi yan. After Odette, days before Odette, walang kahit anong sign na dito sa Cebu na may parating na bagyo. Mainit, yung hangin normal lang, walang ulan. Mainit talaga, sobrang init. So kaming mga taga dito, kampante lang na siguro mahina yung bagyo. Pero alam namin na dito dadaanan yung Cebu. Kasi never namin experience na ganong kalakas na bagyo here in Cebu, especially sa South. So nung nagpa-press con si PRRD about sa Odette, patungkol kung ganong kalakas, kasama na yung lahat ng agency, na especially NDRRMC, that was the time na yung mga tao nagpa-panic buying na lahat, bigas, pwedeng maulam, canned goods, sardinas, flashlight, emergency light, tubig, gasolina, lahat. Kahit walang sign na may bagyong paparating. So, December 16 ng umaga, nung gabi na yon, naglandfall yung bagyo, duman yung bagyo dito. So, before duman yung bagyo, nung umaga, mainit, sobrang init talaga, Madam Joey. Walang anong sign na may parating na malakas na bagyo. Nung nag 3 p.m. na, doon na lumakas na yung hangin, lahat. Then at night, wala ng kurente, wala ng signal. Buti na dito sa bahay namin kasi medyo elevated. 3 stories kasi ito yung bahay namin at doon kami sa rooftop so may signal pa. Kita ko sa Facebook, nagmamonitor kasi ako sa Facebook that time, na yung mga taga Manila, naghahanap na ng Pangulo, kung saan yung Pangulo. That time, hindi pa nakalandfall yung bagyo. Hapon pa lang, meron ng forced evacuation na pinapatupad dito sa amin, ordered by PRRD. So kami dito, yung iba, yung mga maliliit na yung bahay, ayun, sumama, nag-evacuate kahit. Kasi hindi namin in-expect na ganun kalakas yung Odette. So lumipas yung gabi, kinaumagahan, ayun na, nakita na yung damage. And patungkol kay Saldico, yung mayor namin that time is Paradise si Saldico. Epal. So lumipas yung araw, meron ng mga relief operation na pinadala. So nabalitaan namin na si Lenny nandito sa Cebu, especially dito sa lungsod namin, namimigay daw ng ayuda. Ayun, kami, pumila kami, kahit alam naman namin na meron ba kami makakain, pero hindi, pumila kami kasi hindi namin alam kung sasapat ba yung kakainin namin kasi yung palengke namin is gumuho, as in walang pwedeng mabili. Pumila kami. Ayan, merong mga naka-plastic na kulay pink na merong Office of the Vice President. Nung binuksan namin yung plastic, alam mo kung ano yung nandun ng Joey? Unang lumantad sa amin, merong eco bag na ang nakasulat ay DSWD. Sinapawan ng plastic na ang nakasulat Office of the Vice President na may pangalan ni Lenny. So, bakit ganito? Bakit ganyan? Yung bigas, canned goods, kape. Ibig sabihin, relief siya ng DSWD. Relief siya ng DSWD, sinapawan lang ng plastic ng Office of the Vice President. That time, Madam Joey, 2021 December. So, alam namin natatakbo si Lenny. Yung mga kapitbahay namin dito is maka-Lenny talaga sila. After na binuksan nila, Madam Joey, alam mo kung galit na galit, sinulog yung plastic, bakit daw ganito, bakit ganyan, bakit may ganong plastic. Tapos nun, umulit pa siya, pumunta ulit siya rito, nagbigay ng yung parang gamit daw sa paggawa ng kubo. 2 nipa or yung anong tawag niyan, yung bubong sa kubo ba yun? Tapos merong semento yung sako, kalahati ng sako, hinati pa yung sako, meron pang claim stub na dala. May palugaw yung yellow na lugaw na yung cup merong Mama Lenny. Pagkatapos nun, yung mga tao dito is nagbi-blame kay PRRD. Bakit daw walang relief, walang ganyan? Before January, before nag-New Year, pumunta si PRRD dito.
iwan ko kung nabalita ba yun sa media na naghalit si PRD kung bakit daw nagdagano kasi meron ata nag-report sa kanya ng mga tao dito na yung DSWD na food packs or relief is sinapawan. Sinapawan talaga niya, Madam Joy. Tapos nun, yung taga Manila, sila pa yung naghahanap ng Pangulo kung nasan daw yung Pangulo. Alam mo, Madam Joy, kung ano yung ginawa namin dito sa Cebu. Instead na maghanap ng Pangulo, naghanap kami ng hotel na pwedeng pasukan, hotel, ATM, tubig. Yun yung ginawa namin. Hindi kami naghanap ng Pangulo. Kanya-kanya kaming sikap. Internet, charging station, lahat na lang, lahat. Nagtutulungan kami. Iwan ko talaga sa mga taga Manila. Sila yung naghahanap ng Pangulo, hindi kami. Yung question ko dyan, Francis, yung sa mga question ko sa mga team, bakit, I'm pretty sure maraming natulungan si Lenny, no, and what, ganyan. Pero, bakit walang, yung parang super life-changing na tulong? Yung, kumbaga yung parang nagmamalaki na, grabe, dahil sa tulong ni Mama Lenny, nalagtas ang buhay na. Yung mga ganun. Wala kang makita ganun. Wala talaga, Madam Joy, maliban sa walang signal. Wala naman kasing life-changing na tulong. Changing of package lang siguro meron. yung iba yung packaging. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Kaya gusto kasi nila, yung mga ganyang bagay, parang gusto nilang gawing utang na loob ng mga Pilipino. Diba, parang, nag-abot ka lang ng gusto mo, utang na loob na namin sa inyo yan. So, parang, baba naman ang standard. Sakino. Huwag niyong kakalimutan kung sino nagbigay sa inyo. Yan lang, Madam Joey. Ayan. Bye-bye. Thank you, Francis. Thank you, Sir Francis. For your story. Maraming salamat. Ayan. Mono, wait ka lang ha. Ubusin ko lang si Reynaldo, si Perla, at si Lebron para mas maraming time yung mas marami akong time na maibigay sa'yo. Hello, Reynaldo. Mag-end live na tayo maya-maya Hello, Reynaldo. Reynaldo gising. Reynaldo. Now is your time, Reynaldo. Pero madagdag ko lang kanina. Yun yung mga panahon na sumasakay pa si Lenny Robredo sa mga C-130. Kasabay ng mga ayuda. Sir Reynaldo, nandiyan na ba kayo? Hello, Reynaldo. Reynaldo! Yes, ma'am. Ayan, okay, go. Narinig mo pa ba yung hugas na plato ko dyan? Okay na, pero medyo malayo ka sa mga. Nakikinig lang po ako sa inyo. Magandang gabi po sa inyo dyan. Nasa US po ako ngayon. Nasa US po ako. Oo nga, ibig ko sabihin, nasa work ka ngayon? Nasa restaurant ka ba? Nagka-drive ako ng semi ngayon. Nakikinig lang po ako sa inyo. Okay. Kaya pala. Kaya akala namin kanina nasa kitchen ko, nabibigit ng plato. Hindi po ako under ng asawa ko, ha? Sorry naman. Reynaldo! Ang sarap niyo po pakinggan. Si Vander ka, no? Sige lang po, nakikinig lang po ako sa inyo. Salamat. Okay. Thank you, Reynaldo. Thank you, Sir Reynaldo. Ingat sa biyahe. Ingat po dyan. Opo. Tracker pala si Reynaldo Si Sir Reynaldo. Kaya pala may umaalog-alog ng mga Hello, Pearl Vlogs. Hello, good morning. Good morning. Nalilibang akong makinig sa inyo kasi yung lagi kong nadadaanan yung vlogs mo, DDS ako talaga. Pag DDS, pinapalo ko. Okay. Tapos, talaga pinakikinggan ko. Ayoko lang yung ibang yung masyadong harsh yung mga Pero yung marami akong mga natututunan, talagang nakikinig ako na talagang habang may ginagawa ko, pinapakinggan ko yung mga exchanges ng mga nyo, ng kwentuhan. So, minsan po kasi, Tita Pearl, minsan kailangan talagang masaktan itong mga engot bago makinig. Oo. Kasi gustong-gusto ko din gawin yung kagaya ng ginagawa mo, pero wala akong tapang na yung tumanggap ng mga nang buzzers. Ayoko yung mababasa ko. Ayoko nung pag may kinoment ako tapos may mga aaway. Parang hindi ko kasi kaya yung ganun. Kaya sobrang na-admire ko yung tapang nyo na kaya nyo yung mga ganong yung mga masasakit na misang mga salitang sinasabi nung kabila. Pero kasi ako nasa senior citizen. Tita Pearl, yun po yata ang advantage na meron kang 3 kapatid na lalaki at 3 kapatid na babae na na sabay-sabay. Ayun, kaya marami po kasi yung kapatid at nung mga bata kami, talagang bardagulan kami. Bardagulan kami pagkakapatid. Ayan. Duwag ako doon sa mga mambabas. Pero gusto kong gawin din yung, na-admire ko yung ginagawa nyo, yung kagaya kay Atty. Trixie, yung kay Ma'am Gina, yun yung mga sinusubaybayan kong vlogger ng DDS.
tapos yung kinabanat-banat ba, parang nakikinig lang ako, pero gustong-gusto ko siyang gawin, pero wala akong courage na gawin. So, yung kasi ngayon, sobrang nakaka-disappoint yung government natin ngayon kasi sobra yung corruption. Ako matanda na, senior citizen ako. So, ilang gobyerno na yung nadaanan ko. Dating korista ako, against ako sa Marcos. Pero bakit ko lang siya binoto? Because of Sara. Kumbaga, naniwala ako na yung itutuloy niya talaga yung nasimula ni PRRD. Kasi ako, nakita ko, for me, the best president si PRRD. Siya yung pinaka-the best, ha? Kasi marami na rin akong napagdaanan at my age. Pero, nakakalungkot lang na instead na tumulong sila, pilit nila sinisira ngayon ng Duterte. Yun ang sobrang nakakaano ng damdamin. Alam mo yun? Gusto mong maghimagsik tuloy. Parang something like that. Tapos, napaka-unfair. Tapos ngayon lang naging ganyan ang ugali ng mga sa Congress at sa Senate. Very arrogant sila. Parang, paano nila natotolerate lahat yun? Kagaya ni Chase Escudero, di ba? Inagaw lang naman niya yung posisyon niya kay Mix, di ba? Pero and yet, the nerve na pagsalitaan niya ng gano'n ng BP, hindi niya nakikita yung mga banat kay BP, pero kung bumanat siya, tahimik daw si ano, di ba sabi niya? Tahimik daw si Bongbong. Hindi niya ba nadinig yung sabi ni Bongbong na hindi na part ng kanyang administration si BP? BP pa naman yon kahit nag-resign sa DepEd, di ba? Parang napaka-unfair. Parang alam mo yung talagang maghihimagsik ang kalooban mo. Too much talaga yung ginagawa nila kay Sara. Sabi ko nga, kung if ever na mayroong pagkilos talaga, ay, sasama siguro ako talaga. Kasi noon, kay PRRD, nakakarating ako yung kanyang meeting de Evance sa Luneta. Nandun ako talagang go out of my way, talaga na nagyakag pa na magsama ng mga tao papunta doon. Resources. Saka kung meron dito sa Cavite na malapit lang na saan siya napunta, ay talagang pinupuntahan ko. Ganon. Kaya lang, hindi ako lucky na makita siya ng face-to-face na yung talagang twice na ako nagpunta sa bahay niya sa Davao. Pero hindi lucky na makita siya talaga in person. And until now, pangarap ko pa rin yun. Na sana bago dumating siya sa final journey niya, ma-meet ko pa siya ng face-to-face. Na maisabi ko yung pasasalamat at saka yung admiration sa kanya. Na so far talagang ang laki ng naiambag niya sa ating sa ating country. Yun lang na and thank you doon sa mga information na natutunan ko sa inyo. Yung marami kang nakukuhang mga info about what's going on. Welcome. Thank you sa pagpapaakyat and good morning sa inyo. Ayan. Maraming salamat rin po sa pag-share, Tita Pearl Vlogs. Yes. Maraming salamat po. Thank you. Hello, Lebron. Hello po. Yes, Lebron. Nasi-share ko lang about sa mga i-relate ko lang yung mga kakamping. Kasi yung mga kakamping diba? Wait lang. Masyado silang maingay about sa Duterte. Pero nung panahon ng tumatakbo pa si BBM, ang ingay nila. Diba? Tapos nung nagsasabi si Sara na hukayin yung bangkay ni Marcos, sila yung galit na galit, bakit daw hihukayin? Samantalang noon, sila ang nag-arali para wag ilibing si Marcos. Kaya hindi ko maintindihan yung mga kakamping talaga. And then, isa pa, bakit yung kadalasan mga kakamping, laging ang content nila si Duterte? Bakit kaya ganun? Sorry. Tapos, Si Duterte? ako sa mga, yung mga content nila, si Duterte, si Sara lagi, yung lagi nang tinitira. Samantalang si BBM naman yung nakaupo. Preparation nila sa 2028. Ngayon, ito naman si, di ba si Lenny, si Sara pumunta kay Lenny. Di ba big deal masyado sa mga kakamping nung pupunta ni Sara. Sabi, ganito, di ba, nag-ingay pa si Trillanes, siniraan pa niya si Lenny. Ngayon, ang problema, nung si Marcos naman ang pumunta kay Lenny, ang sigaw na may unity. Ano yun? Ibig sabihin nga niyan, I therefore conclude nga, Lebron, na mas hate nila ang mga Duterte kaysa sa mga Marcos. Kaya nga, seryoso. Kakainin nila yung sinuka nila basta wag lang si Duterte. Wag lang Duterte. Yung kanilang sinusuka, yung kanilang kinamumuhian, ay kaya nilang halik-halikan, basta hindi lang si Duterte. Ayun. Yun lang po. Salamat po.
Ayan. Okay. Salamat, Reblon. Ayan. Hello, Ma-appreciate ko lang Alex. din si Mami Pearl, no? Kasi ngayon ko lang ulit narinig yung term na korista. So, Mami Pearl, thank you po kanina. Oo. Ayan. Hello, Alex. Hello po, yan. Maliwanag po ba? Very clear. Yes po, yeah. Kanina po I was, nakatune in din po ako sa live ni Patty Bao at ni Mami Bru and nakakainis po talaga. So, dito ko na lang i-vent out yung frustration ko kasi ang hilig-hilig nilang mag-drop ng name nyo po na wala naman kayo doon sa live. Mga bobo po yung mga yan, pinagpapapansin nyo pa. Kaya nga po, nakakainis po in a sense na parang napaka-naib po ni Patty Bao. Parang sinasabi niya, dahil ibinoto nyo yung si BBM nung election o kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon, parang deserve daw ng mga bumoto sa kanya. Well, in the first Bago, no? place, kaya nga Bago, po, no? So parang ibig nyo sabihin, okay lang na namatay yung mga bata sa baha? yun nga po. Diba? Kasi bigyan natin sa BBM. At saka Ate Okay lang Joey, okay lang na mamatay yung mga kabataan natin, ma-addict sa drugs man. Kasi binoto natin. Sobrang si mga walang kaluluwa yung mga tao na yan. May Kaya sayang nga yan. po. Problema na sa utak yung mga yan. sabi ko nga, Ate Joey, if I will be given the chance to really face her head on, talagang naku, parang ang sarap talagang durugin ng bumuka ni Patty Bao. Lilipstickan ko po talaga siya kasi sobrang putla talaga siya. Ang problema kasi, mga tanga yung mga yan, bobo yung mga yan. Ito si Patty Bao, sumikat kasi nga dahil maarte, parang Chris Aquino, pa social. Pero bobo talaga yan. And in fact, nung dati nakakausap namin yan, inaamin niya talagang bobo siya. Hindi ko alam kasi siguro yung mga tao may natural affinity sa mga social, sa mga mayayaman. So parang fina-follow siya. I mean, yan yung problem sa ating mga Pilipino eh. Yung mga taong ganyan, dapat din i-platform nyo na yung mga ganyang klaseng tao eh. Dapat na walang TikTok account yung mga ganyang klaseng bobo. Yan yung mga nagpapadami ng bobo sa lipunan eh. But anyway, dadami talaga yan kung papansinin niyo yung content. Kung papansinin niyo yung content, Diyos ko po, wala naman talagang yan. She cannot even explain, she cannot even articulate. Ang ano lang talaga niya, ang alas lang niya talaga sa social media is, kasi di ba ngayon social media, it thrives on illusion. So, when we see someone na social, mayaman, ganyan, you wanted to be like that also. So, kaya di ba sa Instagram, di ba, yung mga dyan, yung mga high life, yun yung mga mararaming followers, di ba? Yes po. Yung mga mararaming followers, yung mga ganun. So, itong mga nag-fake lifestyle na mga ganyan, na kunwari mayaman, kunwari social, ganun. They get followers. Kasi yung mga followers nila, meron ring mga, yung, kumbaga parang hindi rin naman talaga very critical na, hindi, pa-follow ko lang to kasi parang high life to, ganun. Yun. At saka siguro Ate Joey, Hindi naman viewers nila. Yun nga kaya nga dapat itong mga Dutertistang to, huwag nyo nang pinagpupuntahan yung mga account ng mga yun. lagi po siyang nag-a-appear actually sa live. Siguro gusto ko rin pong i-add Ate Joey sa sinabi niyo. Plus the fact po siguro na yung mga tao na galit din sa mga Duterte, talagang ifa-follow po sila because they wanted to get parang sympathize or parang kaalyado. Oo. Alam mo Alex, yung mga pink accounts pa na yan, boosted yan sa TikTok. Kasi kakampi nila ang Hindi ko po siya fina-follow Pero lagi po siya nag-a-appear dito sa wall that's ko. also one problem actually. Tama ka dyan. Siyempre dumaan na rin po siya doon. So parang napakinggan ko na rin. At yun, nag-ano nga po sila doon. Parang may session po sila ni Mami Bru. Ang inaano ko naman po Ate Joey, parang coming from her na sobra din naman niyang lasinggera. Tapos parang sinasabi niya na siya yung pinaka-perfect example ng good citizen. Parang the audacity po. Parang alcohol problem ka, Bax. Kailangan mo na mag-AA. Kaya po nakakaano, parang sinasabi nila na, ay may nagawa naman palang mabuti si BBM, kaya daw parang change of heart, parang dati galit na galit sila. Para po sa akin, ang natitira na lang po talaga na pink lawan na solid is si Guanzon, si Ma'am Rowena. Kasi talaga yung bira niya sa mga issue ay tunay, may pinanggagalingan po. Balanse po siya, hindi po siya kumikiling, hindi siya uto-uto, gaya po ng sinabi niya. Hindi siya may pagka-repopularize siya si Guanzon sumisikat ulit siya dahil nga hindi siya nagbabago ng stance niya, yung galit niya sa mga Marcos hindi nawawala kasi nga biktima din siya ng siya na lang ang consistent kasi unang-una biktima din kasi siya. Opo, kaya po nasabi ko na siya po yung Rosa yan Rosa yan si Guanzon. Rosa yan. What do you mean na Rosa po? Robredo Sara ang sinuportahan niya nung eleksyon.
Okay, I see. Okay Para po. Sarah, ano yan? Binoto yan si Inday. Opo, kaya nga po, hindi naman po siya masyadong critical kay Inday except po dun sa stand ni Inday sa West Philippine Sea, sa China po ata. But overall, mas inaano po niya si BBM. Anyhow, sa lahat po na nakakapakinig, i-flag ko na rin po yung program ni Ate Crisette Loretta Chu sa mga gusto po mag-donate sa Bicol. Parang they are in partnership with Mega po through the Office of the Vice President. Pwede niyong i-message si MJ Kiambao Reyes or si Crisette. Meron silang mga partnership with different suppliers at pagka nakabili kayo, diretso yun sa Office of the Vice President. Ayun. Akala ko po mismong sa Bicol po, sa OBP pala po. Oh, ano siya? Ang tawag dito, di ba bibili kayo, mag-place kayo ng order kay Crisette or di kaya kay MJ. Pagkatapos, yung mga i-order ninyo, i-arrange yun ni Crisette at saka ni MJ na makapunta sa Office of the Vice President. And then the Office of the Vice President, dahil meron naman silang regular dispatch ng tulong sa mga nangangailangan, ano yun, sila na yung bahalang mag-distribute nun. So ngayon, si Office of the Vice President, dahil meron silang resources to get your donation to that mga tao na nangangailangan, ano talaga, mapaparating nila talaga Saka yun. maganda po ito kasi convenient dahil online payment po, hindi na po natin kailangan physically pumunta doon sa nasalanta. We can extend our help. Correct. And also, specific kasi yung mga kailangan. So, ito rin ayon sa pag-aaral ng OVP, ganyan. Kasi meron silang mga ano ba talaga yung mga kailangan dito sa mga bagyo-bagyo, ganun. So, specific rin yung pangangailangan. So, ayun, kaya meron silang mga sanitary napkin, merong mga, tawag dito, mineral water, yung mga list ng mga kailangan talaga. I think it is, yung mga items doon is also a feedback coming from the Office of the President. So, talagang partnership talaga to in a sense na maibigay talaga natin yung talagang pangangailangan ng mga taong nasalanta. Kasi customize yung, pag nagbigay kayo ng pera, bibilin yun, i-arrange, dadalhin sa OVP, and then matatanggap ng mga tao at specific yung mga, customize yung mga items na marireceive nila. Things that they really need at the moment. Ayun po siya mga ka-DDS. Let's support po the OVP through their partnership po. Thank you po. God bless. Bye-bye po. Thank you, Alex. Ayan. Hi, Mono. Ayan. Ma'am Joey, napabalik ako kasi mayroon akong napakinggan kanina, na sabi niya daw sa act of God daw. Oh my God. Like, these kind of reasonings, ito ay ginagamit ng mga politicians para pagtakpan yung pagkukulang nila, tanggap naman natin na, to be honest, Ma'am Joey, I'm not expecting our servicemen and the first responders to be on the ground now habang sagasa pa ang bagyo. Like, darating ang time na pati sila i-rescue natin, right? So kasi this is an act of God, it's clear. Pero this is so predictable. Ang dami nating resources to predict kung ano yung mangyayari. But then again, wala tayong forced evacuation na ginawa ni Tatay Digong every time na may matitigas ang ulo, no? Talagang pinupwersa niya kasi evacuation di ba, Mono? Yung meron tayong evacuate, ganyan. Yes, Ma'am Joey, no? And then another thing, Ma'am hindi lang resources. Yeah, go ahead, bro. Go ahead. Experience. Marami tayong resources and experience sa bagyo para hindi na tayo magulat. Hindi naman yan parang ngayon lang nangyari. Grabe naman. Ang pangalawang point, Ma'am Joey, dito ako talaga natatawa Every time na may pagkukulang ang government, ito mga supporters ni BBM, pinupush nila yung narrative na chain of command, and then at the same time, the correct government agencies. Naririnig natin yan every time na may kapalpakan si BBM. But then again, pagdating kay Tatay Digong, lahat kasalanan ni Tatay Digong. Napansin niyo yun? Lahat na lang kasalanan ni Tatay Digong. He only shows talaga kung gaano I think, Ma'am Joey, hindi ko rin sila mabiblame Kasi ganun talaga kasi ang pagiging involved ni Tatay Digong sa governance talaga nung time niya, na every time na may mangyayaring masama, si Tatay Digong agad ang sinisisi. Kasi nga ganun ka hands-on si Tatay Digong noon. Ngayon talaga, you can use that excuse, no? And third point, Ma'am Joey, palagi ko na lang ito naririnig, I think it's about time na sagutin ko to na, sinuportahan nyo to binoto nyo to you deserve that kind of, imagine na even disasters, deserve natin because of binoto natin at sinuportahan natin to si BBM. Guys, dapat matuto tayo mga Pilipino, na ang pagiging responsable nating mamamayan, bilang Pilipino, it doesn't start and ends during election. Kailangan natin matuto to hold the politicians na binoboto natin accountable.
unang-una, accountable sa kanilang mga promises. Pangalawa, accountable sa implementation ng mga promises nila. Ngayon, itong ginagawa natin kay BBM, in my point of view, this is asking for accountability. Bakit nyo kami sisisihin na binoto kasi namin yan, kaya ganyan? Well, it doesn't matter now. We're on the point na we want the promises na sinabi niya nung eleksyon to be fulfilled. Kaya kami nag-iingay ngayon eh. Anong masama? Anong masama for us to ask for a better disaster response? Lahat naman tayo makikinabang yan. Anong masama? Kaya slowly talaga it's crumbling yung kanilang narrative eh. Kasi unang-una, yung iba dyan, Ma'am Joey, no, nakakataba ng puso na pinapakinggan ko kanina. Yung mga nagpapasalamat sa inyo na bira mo they're not within our fence. Pero slowly, kakapakinig, na-realize nila na, oh wait, I don't agree with some of her points, pero tama ito eh. Right? Ang problema kasi yung Ma'am Joey, no, karamihan dito sa TikTok, ito, yung mga example na yun na nabanggit kanina, most of these people, ang hanap nito palakpak, na sila ang tama. Hindi yung pinaglalaban nila ang tama. Ha? Ito Ma'am Joey, ang pinaglalaban nila, hindi ang pinaglalaban nila ang tama. Sila ang tama. Kaya mahirap yan bumaliktad. They can't really, committed na yan sila na dapat sila ang tama eh. You cannot expect them to be rational and reasonable di ba? Kasi parang, hindi kami yung tama. Ganyan, binoto nyo yun, kasalanan nyo yan. I mean, what kind of person na itatrap ka sa sarili mong boto when in fact, we are talking about general welfare here. Kapakanan ng usapan natin dito. Ibig sabihin, mas importante pa sa inyo yung ego ninyo na parang, binoto nyo yan ganyan. Kaya ako nag-visit ako kay Norwin nung sinabi niya na, binoto nyo yan, dinamay nyo pa kami, ganyan, kayo ang bumoto dyan, ganyan. Tapos ayaw mo kaming magsalita, kami pala ang bumotong putang ina mo ka. Yes, exactly, Ma'am Joey, tama. Dadali mo, Ma'am Joey. Sa totoo lang, tayo nga ang may right to criticize BBM kasi nga tayo nagluklok sa kanya dyan eh. Correct. Kaya nga naniningil kami ngayon. Exactly, Ma'am Joey. Naniningil tayo. So wag kayo guys, don't feel guilty, no? Na kasi binoto natin yan. No. Binoto natin yan kasi nangako siya. Correct. Ngayon, we're looking for accountability. Wag tayo magigilty, don't feel bad. Pero dapat ngayon si Leon kanina, hindi ko lang kung naabutan mo yun Mono. Yung sabi ko, isa pa kasi nakakabuisa dyan kay BBM, yung di ba yung sa briefing, ganyan, yung parang sinasabi niya. Kasi ang reason niya na parang hindi ina-expect na ganito kalala yung bagyo, ganyan. Okay, fine. Sabihin na natin na ganun yung situation, na hindi niya ina-expect na ganito kalala yung bagyo. Pero, isa sa mga advocacy niya, nung tumatakbo siya, he was talking about the fucking climate change. Exactly, Ma'am Joey. He's talking about the fucking climate change and kung paano i-address yan, ineme, ganyan, na napaka-importante ng environment. Meron pa siya mga ganong etchos balungos nung tumatakbo siya. Part ng plataforma na yan eh. Tapos, nung tawag dito, nung nanalo na siya, magugulat siya na parang, hindi ko kasi ina-expect na. Putang ina mo. Yes, Ma'am Joey, no? Sinasabi mo yan nung tumakbo ka na, isa yan sa mga priority mo, ganyan, isa yan sa mga mo. Pagkatapos ngayon, gulat na gulat ka pagka, hindi ko ina-expect na ganyan kasama yung kumakapag. Saka, Ma'am Joey, Ma'am Joey, no? Like, hindi ko talaga mag-get yung excuse na yan na we are not expecting na ganito ang bagyo. You're gonna face a disaster. You're telling me you're expecting minimal? Eto. You always expect the worst. Kaya ako nabwisit kay Leon Kaya si Leon, binaba ko na talagang putang inang yan Na parang ikaw, huwag ka makikipag-usap sa akin pag panikabubuan lang yung sasabihin mo Hindi raw totoo yung sinasabi ko. Ayan BBM vlog, climate justice. Vlog number 136, 3 years ago. Climate change takes spotlight in Bongbong's UNGA address 2 years ago. Putang ina nyo. Bongbong Marcos after Falcon, Egay, let's get ready for climate change. Putang ina nyo. Pagkatapos sasabihin nyo, sasabihin itong Leon na to? Diba? Sasabihin itong Leon na to na, hindi totoo yung sinasabi mo na plataforma niya yung climate change. Naku, Diyos ko, Leon, masasaksak kita sa bumbunan. Saka Ma'am Joey, Ma'am Joey, our government spent 70 billion pesos for feasibility studies para dyan sa flood control projects. At kasama doon sa feasibility studies, yung expecting the worst, yung pagtatansya ng bagyo na pinakamalala, para yung gagawing projects, kayang lagpasan yung ganong katinding bagyo. No, pero ang problema nga lang, yung lumalabas doon sa kanilang feasibility studies na ginastos natin ng bilyon-bilyon, hindi kasi nila ginagamit sa reality at saka sa kanilang mga proyekto. Actually, hindi nga nila pinatupad. Yun ang problema. Anyway, move on. Hello?
Luka on board. Hello. Hi, hi. Hello, hello. Meron ka pong gustong i-share, Luka on? Ay, well, makiputang ina lang din ako rito kay BBM. Diyos ko po. Ano ba nangyayari dito sa Bumabol ka po before tayo mag-end live. Ay. Oo, ang lakas makaputang ina nito ni BBM para sabihin na ano niya kanina nung nakaraan. Kesyo daw walang budget, putang ina may budget siya kay Duran-Duran. 'Di ba? Ang lakas makaputang ina nitong mga si Saldico, Martin Romualdez na bago magpadala ng tulong, nakuha pang magpa-print ng mga tarpaulin ng mga putang inang to, mga kupal talaga ng Pilipinas. Diyos ko. Hindi ko alam, sabi ko nga, kawawa ang Pilipinas pagka halimbawang tapusin ng 2028 na sila pa rin ang nakaupo. Kawawa. Kaya busy sila sa pagtira kay Inday Kasi gusto nila ng wag silang mawala sa kapangyarihan. Kaya lang, syempre, di naman natin papayagan yun, di ba? Correct. Ayun. Love ko tong si Luka Board. Lutong ng mura. Sabi ni Sabi ko nga, ang sumpa ng langit kay BBM, ang Filipino ang nagdurusa. Ayan. Well, anyway, may gusto pa ba kayong sabihin? Himig, Mono, and Luka on before ako mag-end live kasi alas 3 na. Alam mo, Ma'am Joey, final thoughts ko lang din, na I think sa mga nangyayari ngayon, it's clear talaga na we have a weak government. And unfortunately, ito nga, Ma'am Joey, hindi ko talaga matanggap, sa libo-libong politicians na nasa Pilipinas ngayon, that everyone is pushing and fighting for, open and close parenthesis, good governance. Mga Duterte lang ang nagsasalita ngayon against what's happening. That's the sad reality that we are on at the moment. Nasa libo-libo na yan, sabi nila, magiging ipaglalaban namin ng karapatan ninyo. Pero ngayon tahimik sila. Na dinudurog ng administrasyon na to, yung pag-asa natin, na makakita man lang tayo ulit ng isang magandang gobyerno. Lahat sila tahimik. Always take a Duterte, unfortunately. It always take a Duterte to fight for the rights at benefit ng mga common people sa Pilipinas. And Ma'am Joey, isa pa pala before I go, marami kasi ngayon, may naririnig kasi ako ngayon na argument naman daw na hindi daw trabaho ng gobyerno tulungan ang mga nasalanta ng baha. Ito lang, Ma'am Joey, ang masasabi ko dyan, if not all, but most of the government agencies are functioning for special occasions and special needs ng mga Filipino. And for them to say na hindi obligasyon ng gobyerno tulungan ang mga nasalanta ng bagyo dahil sa katigasan ng ulo or whatever, mali yan. Kasi ang mga function ng gobyerno natin is for special time and crisis, mga crisis katulad nito. So, it's coming out of talaga this desperation just to defend the government. Pabulok ng pabulok ang inyong katwiran. Yun lang, Ma'am Joey, maraming salamat po. Ayan, thank you Mono. Ayan. Himig, meron ka pang gustong sabihin before mag-end live? Yun lang, isa lang, I-compare nyo na lang yung mga nagawa at natapos ni PRRD sa ngayon, Hindi kayo magkakamali, Makikita nyo na yung pera, hindi ginagastos sa ayuda, kung hindi ginagastos sa infrastruktura, napupunta sa serbisyo natin, nararamdaman natin sa security natin, nawala ang droga. Ako, taga-Pasay po ako. Nung time ni Duterte, nag-alisa ng mga dito, yung mga pushers dito at yung mga big time dito. Pinagbebenta nila yung mga lupa at mga sasakyan nila dito. Pag-upo ni BBM, wala pang 2 buwan, nandito na sila at nag-uumpisa na naman sila mag-ipon ng kanilang mga ari-arian dito sa Pasay. So, yun lang. Hindi ko maintindihan kung ano pa yung gusto nilang patunay ng mga Duterte, at kung ano yung gusto nilang gawin natin para hindi tayo mag-ingay. Kasi wala tilang magagawa, mag-iingay ang tao kapag walang serbisyo at kapag ang presidente, lalo na kung may bagyo, defeated na yung mindset. So, ayun. Yun lang naman. Maraming salamat at magandang gabi. Joey, welcome. Thank you ulit. Thank you. Ayan. Okay, well anyway, matulog na tayo dahil alas 3 na. Sabi ko gusto akong maglalag kasi PWD ako ngayon. Ayan, pero